Gulat na gulat ang China mga kapatid, hindi kasi inasahan ng mga ito na ang Naval Strike Group ng Amerika na pinangungunahan ng isang nuclear-powered aircraft carrier ay papasok sa karagatan ng Pilipinas, diretso sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Isa itong bihirang pagkakataon na talaga namang labis na ikakainis ng China dahil alam naman natin na ang kanilang militar ang gustong mag-isang magkaroon ng kontrol sa buong rehiyon. Maliban sa Strike Group, isa pang barko ng US ang naispata naman na binabaybay ang karagatang malapit sa Scarborough Shoal, kung saan malimit ding naglalagay sa lugar na ito ang mga barko ng Navy at Coast Guard ng China. Pag-usapan natin mga kapatid kung bakit pinasok ng US Navy Strike Group ang mga lugar na ito at malalaman din natin mamaya kung ano ang nagiging reaksyon ng China sa ginawang paglalayag na ito ng Amerika. At kung sakaling persahan naman nilang lapitan o bulabugin ng isang Naval Strike Group, titignan naman natin kung paano ito dedepensa. Nito lang December 24, 2024, isang ulat ang inilabas ng Newsweek kung saan isa umanong Naval Strike Group ng US Navy ang naglakbay patungo sa South China Sea. Ang nasabing strike group mga kapatid ay pinangungunahan ng aircraft carrier na USS Carl Vinson, kung saan bago sila dumiretso sa South China Sea, dumaan muna ang mga ito sa karagatan ng Sulu sa Pilipinas. Ang USS Carl Vinson aircraft carrier ay pangatlo sa Nimitz-class nuclear-powered super carrier. Isa ito sa 11 operational na aircraft carrier ng US Navy na mayroong humigit kumulang 3,000 na mga personnel at multiple destroyer na mga escort. Base sa mga ulat kapatid, simula nitong December 1, 2 beses nang nagpadala ang US Navy ng aircraft carrier sa South China Sea. Una, ipinadala nito ang isang carrier strike group na pinangungunahan ng USS Abraham Lincoln mula ito sa Middle East na kasalukuyan ng nakadaong sa kanyang daungan sa San Diego, California. Ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group ang pangalawang ipinadala ng US sa rehiyon, kung saan kasama nito ang isang Ticonderoga-class guided missile cruiser na USS Princeton, gayon din ang dalawang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Sterett at USS William P. Lawrence. Ang nasabing strike group ay hindi lang sa dagat ng Sulu dumaan, binaybay din ng mga ito ang Surigao Strait na nasa timog silangang bahagi ng Pilipinas patungo Pakanluran. Ayon sa report ng US Navy, ang USS Carl Vinson ay mula pa sa kanyang home port sa San Diego, California, kung saan umalis ito at na-deploy noon pang kalagitnaan ng November. Maliban umano sa mga fighter jet na talagang nakatalaga na sa carrier na ito, idinagdag pa rito ang 6 na F-35C Lightning II na mula sa kanilang base sa Japan. Inaasahan na ang USS Carl Vinson ay mananatili sa kanlurang karagatang Pasipiko, habang ang isa pang US aircraft carrier na USS Harry S. Truman ay kasalukuyan ang nasa Middle East upang protektahan naman ang Red Sea mula sa mga banta ng Houthi na nasa Yemen. Bilang karagdagan sa USS Carl Vinson, idineploy din ng Amerika sa kanlurang karagatang Pasipiko ang kanilang isa pang carrier strike group na pinangungunahan naman ng USS George Washington. Isa ring nuclear-powered ang USS George Washington mga kapatid, at tulad ng iba pang carrier ng US Navy, napapaligiran din ito ng mga matitinding destroyer na mga escort. Ayon sa US Navy, ang presensya ng kanilang mga carrier strike group sa iba't ibang bahagi ng karagatan, lalo na sa Red Sea at sa South China Sea, ay isang pagbibigay ng seguridad sa isang malayang paglalayag sa lahat ng mga sasakyang dagat at kahandaan na rin sa tumataas na mga tensyon. Maliban sa mga carrier strike group, naispatan din ng Philippine Navy ang isang research vessel o ocean surveillance ship ng Amerika na nasa paligid ng Panatag Shoal, habang nagsasagawa naman ang ilang China Coast Guard vessel ng pagpapatrolya sa lugar. Ayon sa mga ulat, bagamat malapit lamang si Scarborough ang nasabing barko ng Amerika, ngunit nanatili itong nasa labas ng 12 nautical miles ng teritoryo, hindi kagaya sa mga barko ng China na talagang pumasok na sa area at sila na mismo ang nagpatrolya. Gayunpaman, hindi nakapalag ang militar ng China sa hakbang na ito ng Amerika. Katunayan, base sa mga satellite image na ipinakita ng US Navy, habang abala ang kanilang mga barkong pandigma sa paglalayag patungo sa South China Sea, ang mga aircraft carrier naman ng China ay walang ginagawa at nakaangkla lamang sa home port nito sa Southern Hainan Island sa China. Bagaman marami pang mga barkong pandigma ang Navy at Coast Guard ng China ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, ngunit walang report ang US Navy na pinigilan o hinarang sila ng mga ito. Ngayon mga kapatid, kung sakali namang pumalag talaga ang China at magpumilit na lumapit sa carrier strike group ang kanilang mga barkong pandigma o mga fighter jet, ganito ang posibleng mangyari. Ang aircraft carrier ay napakahalaga para sa US Navy. Nagsisilbi itong military airport ng US na maaring magpalipat-lipat ng lokasyon kahit saang panig ng mundo hanggat mayroong karagatan. Ang isang carrier ay tipikal na naglululan ng nasa 70 hanggang sa 80 mga aircraft, kabilang dito ang mga fighter jet, bombers at mga support aircraft. Kung pagmamasdan mo ang isang aircraft carrier, mapapansin na easy target ito dahil sa kanyang laki at mahirap maitago.
Maaari itong atakihin gamit ang isang drone o mula sa mga barkong pandigma na mayroong long range na mga kanyon at cruise missile. Atakihin mula sa ilalim ng dagat gamit ang submarino na nagtataglay ng mga mapangwasak na mina at torpedo. Pwede rin itong atakihin gamit ang mga eroplano na mayroong matitinding bomba at missile. Ngunit ang ganyang mga senaryo ay napaghandaan na ng US Navy. Kaya naman mayroong escort ang isang carrier na mga barkong pandigma na tinatawag nilang Carrier Battle Group. Ang Carrier Battle Group ay binubuo ng isang aircraft carrier kasama ang lula nitong mga eroplano, 2 guided missile cruiser, 2 destroyer, 1 frigate, 2 submarino at 1 supply ship. Ang 2 guided missile na escort nito ang siyang nakatokang aatake sa mga target na nasa lupa gamit ang tinataglay nitong mga cruise missile. Ang 2 destroyer naman ang magbibigay ng depensa sa grupo laban sa mga pag-atake na magmumula sa mga submarino at aircraft ng kaaway. Ang nag-iisang frigate ay ginagamit bilang anti-submarine defense. Ang 2 submarino ay dedepensa rin at aatake sa mga barko at submarino ng kaaway. Samantalang ang supply ship ang nagdadala sa lahat ng pangunahing kinakailangan ng battle group, gaya ng gasolina, pagkain at mga bala. Around-the-clock operation ang depensang ginagawa ng Carrier Battle Group. Layunin ng mga ito na maprotektahan ang bawat isa mula sa pag-atake na magmumula sa himpapawid, sa dagat at sa kailaliman ng dagat. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga barkong escort ng carrier, mayroon ding kanya-kanyang trabaho ang bawat aircraft na nasa ibabaw nito. Halimbawa, trabaho ng mga FA-18 Hornet na atakihin ang mga ground target at itaboy ang mga enemy aircraft na nais lumapit sa grupo. Narito rin ang E-2C Hawkeye na isang tactical warning and control system aircraft. Mayroon itong advanced radar system na siya namang nagbibigay ng update sa mga fighter jets tungkol sa mga aktibidad ng kaaway at karaniwang inilulunsad upang umalalay sa itaas ng carrier at gamitin ang kanyang radar upang mamonitor ang mga low-flying aircraft gaya ng mga drone, helicopter at maging mga foreign vessel. May mga helicopter din ang carrier na mayroong anti-submarine capability at pwedeng gamitin sa isang search and rescue operation. Mayroon din itong electronic warfare aircraft na responsibilidad naman na i-jam ang mga radar ng kalaban at intercept ang kanilang mga komunikasyon. Upang mabigyan naman ng kaukulang depensa ang buong battle group, ang kanilang mga destroyer na nagtataglay ng mga matitinding radar system ang siyang nakamonitor at naghahanap ng mga papalapit na aircraft. Pinapagana naman ng mga destroyer at frigate ang kanilang mga sonar at magnetic sensor upang humagilap ng mga papalapit na submarino. Isa lang ang layunin ng Carrier Battle Group. Gumagawa sila ng tinatawag na sealed bubble palibot sa carrier nang walang pinapayagang pumasok ng walang permiso. Kaya naman isang mapanganib na hakbang para sa mga barkong pandigma ng China kung magpupumilit silang itaboy o gambalain ng Carrier Battle Group ng Amerika. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!